magkaano kita no magkaroon kita ng supply sang dugo sa aton diri sa South Cotabato. So nagapasalamat man kami sa Bumbo Radio sa pagkandak sini nga activity. Kami happy man kami sa City Health Office nga makabulig sa Bumbo nga para matigayon ang dugong Bumbo. Kay ti bala nato no diri sa aton kinahanglan gid naton ang enough nga supply sang dugo kay kung kisa ginakulang Japon gid kita. So especially no mo kita diri sang kaso sa mga vehicular accident, may maara kita diri sa mga pasyente nga ginaoperahan, so gakinahanglan gid sila sang dugo. Yes, Doc, hindi sino karon ang pwede karon niya mag-donate sang dugo? Sino karon niya ang pwede, Doc? Sige. As long healthy ka na no, wala gid sang bawal ang pag-donate sang dugo, babae man o lalaki. Ang gina-encourage kid namon is 18 years old and above. Basta wala lang sa mga medical illness, wala sa mga maintenance nga mga bulong, through the screening kag kung makapasar siya nga ang sa screening, so pwede gid siya mag-donate sang dugo. And maski babae o maski may edad na, basta okay lang siya sa pag-screen namon, pwede Japon gid maka-donate sang dugo. Sample, Doc, sa akon, Doc, gaano ko kadalas siya pwede mag-donar sang dugo, Doc? Sample lang. So, ang amon gid nga gina-encourage is usually ang aton nga dugo nag-recover gid na siya sa 3 ka bulan. So, ang 120 days gina ang minimum nga development sang mga dugo naton. So, at least every quarter or every 3 months maka-donate ikaw sang dugo. Amon nga recommendation. Okay, Doc, hindi ka na malikawan, Doc, ining sa Tagalog po bala panganib no sa pag-donate sang dugo. Anong mga posible karon nga panganib, Doc, sa pag-donate karon sang dugo? Actually ang ma-encounter man lang gid naton dira is tong pain. Pain during pagtuslok no kay siyempre may dagom ina nga tuslok. Usually amo lang man na ang ginaano naton nga ma-encounter gid sang aton mga donor. Apang sa iban nga ng mga new donors naton, nag-develop din sila sang iban sang anxiety. Muna after donation daw nakulbaan, ang iban nagpalanglapsi, nagkalipong. Pero ang ginapabalo lang namon, ang ginakuha lang naton nga dugo hasta lang gid ina sa 500 ml. So may ara kita sang almost 8 liters nga dugo sa lawas naton. Hindi gid na makaapekto sa aton nga kwan. Gamay lang gid na ang ginakuha naton. Ano karon ang preparahan nila sa karon, Doc, sa pag-donate sang dugo karon sa ining magpakuha karon? So kung nagaplano ikaw nga buwas ikaw ma-donate sa dugo, mas nami gid nga sa gabi pa lang hindi ikaw mag-inom alcohol. Bawal gid ang pag-inom sang alcohol. Correct. Bawal man ang kung may mga gipang take ikaw ng iban nga mga bulong nga mga not necessary nga mga bulong or mga nang bawal magpulaw or siyempre itong mga drugs bawal gina siya nga i-take nga kung pagkabuas ikaw mag-donate ng bulong. Ari, Doc, may kapamangkot, Doc, kung ano daw ang matabo sa ila sa karon nga donasyon sang dugo, Doc, di karon niya makadto? May duwa kita nga nga agency, ang aton South Cotabato nga blood bank and also the Red Cross nga blood bank. So gina-store na siya, screen ang blood for mga illness like hepatitis B and HIV. So kung ma-clean na siya, kung after screening kag makita dito nga clear na siya, gina-store na siya dito naton sa aton nga blood bank. And kung halimbawa ikaw na-admit ikaw sa ospital, nagakinahanglan sang dugo, magadto ka lang ina sa blood bank naton sa Red Cross or sa South Cotabato blood bank naton, pwede mo na dito ma-request ang dugo nimo.
correct yun, Dok. Oo. May pa mangkot, Dok, kung paano daw karon makasiguro nga ti safe ang proseso karon sang pag-donate sang dugo? Safe gid na kay madugay na naton nga gina-practice permino ang Yes. aton kuha dira expert naman nina ang naga-extract sang dugo, mga medtech na naton, mga professional na sila. May doktor kita nga mag-screen kung makapasar ikaw o hindi. Kung hypertensive ka, siyempre kung high blood namin na bala, kung taas dugo mo, hindi ka gid makuhaan. So may doktor kita dira nga mag-screen kung makapasar ikaw or hindi. And ang medtech ang mag-extract sang dugo, expert gina sila dira. And mga gamit nato ginagamit nila, gina-insure gid namon, insured gid na nga clean kag safe ang mga gamit nga ginagamit nila. Okay, Dok. Sige, ati sa piyak nga bahin, Dok. Ari, may lain ako karon nga palamangutanon, Dok. Kamusta ang preparation naton sa bulan sang Disyembre, Dok? Anong ginahimo naton? Subong no madamo kita nga activities, especially ang City Government of Coronadal. Madamo na siya nga naka-schedule nga activities para sa December. So sa bahin sang health, ang amon nga ginakuan dira, syempre nga ma-prepare nga maka-prepare kami sa medical team nga kung in case may mga parasulay, may magkalatabo, available ang aton nga mga responders no nga ara gid sila. So ang tanan-tanan nga activities nagabutang kita sang responders na gid naton na dira para ma-situate nga ang activity wala, kung may problema may ara dayon sa mag-respond. Yes, correct gina, Dok. Ari, Dok, kamusta ang monitoring naton, Dok, sa subong nga mga respiratory diseases, Dok? Kamusta ang monitoring naton? Yes, no, nabalan man naton itong nagliligad, nagtaas ang kaso sang influenza like illness sa Manila. However, diri nakita namon sa amon nga data diri sa Coronadal City nga wala man kita nagtaas gid. So pero syempre may trend pina nga kung magtaas ang sa Manila in a matter of months, manaog na siya diri sa manaog gina sila diri sa Mindanao. So magsaka gina siya. So hopefully hindi siya matabo, but na naton syempre ang mga advices naton mga para ma-avoid naton ni mga influenza like illness ni mga flu, gid naton nga ang mga parents, ang mga kabataan ipa-flu vaccine gid ang mga kabataan, and ang mga lolo magpa-flu vaccine man. So sa subong wala pa kita available nga flu vaccine sa City Health kay nagaulat man kita sang supply halin sa DOH, but kung may ara malanggit sang kakayanan ang aton mga parents, available ini sa aton mga pediatrician nga mga doctors no. Dako gid ang bulig sang flu vaccine kag pneumo vaccine sa mga kabataan naton kay para maiwasan nga malatnan sila sa mga flu. So ikaduha, ang isa gid nga number one gid nga para hindi gid ma-avoid naton nga malatnan kita sa mga flu pag mga influenza like illness is hygiene. So hand washing gid. Like before ka mo magkaon dapat nakapanghugas gid, hindi sagad tandugon ang guya. So every time nga natandog nga pag-abot sa balay panghugas gid sang kamot. Amo gina ang number one nga mga prevent sang mga trangkaso no, mga ang pag daily hand washing. And syempre ang pag-inuman sa mga vitamins nga like rich in vitamin C para mabuligan ang aton immune system, and lastly ang exercise. So makabulig man siya para sa pag-on ng aton immune system. Yes, correct na siya, Dok. Tiyari, Dok, last na lang gid panawagan naton, Dok, sa mga kabombo naton nga ready na sila yung magdonar sang dugo sa palabutod yang Sabadong adlaw, Dok. Yes, no, sa mga kabombo naton, gina-invite gid namon kamo ang dugo ninyo nga mabulig, makasugpong pa sang isa ka kabuhi sa iba naton nga makauturan nga nagakinahanglan sang dugo. So wala sang kahadlukan, safe ang procedure,
and healthy man ang procedure, so gina-encourage ginamon kamo nga mag-donate sang dugo, no, kay para hindi naton balaan sa ulihi basi kita man magakinahanglan sang dugo, Yes, yes. may ara man kita sang kuhaan sang dugo. Yes, okay. Madam, magiging salamat, Dok. Kag ti kabay